Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of 1 John chapter 4 verses 16 hanggang 18. Nalalaman nating tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. There is no fear in love. So lumilinaw na po na sa ating pag-aaral pagka nauunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay na ito, nagiging maayos po yung ating Christian experience. Diyan po kasi nakasalalay yung ating pong karanasan bilang mga Kristiyano sa pagkaunawa po natin ng pag-ibig ng Diyos at naintindihan natin nung tayo'y na born again, naranasan na natin yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan po ng ginawa ng Panginoong Hesus. Tayo napatawad, naligtas at nagkaroon nitong bagong buhay. Pero dapat po lumago tayo sa pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos upang sa buhay na ito maranasan natin yung tayo po ay hindi matakot. Kasi sabi diyan, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Yung perfect love na tinutukoy po dito ay yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi po may problema po ang marami sa atin. Marami sa atin ang matatakutin sa buhay na ito. At ang takot po ay nakaugnay sa parusa. Yan po yung binabanggit po dito sa mga talatang binasa po natin. Pero ang solution pala diyan ay dapat magkaroon tayo ng revelation ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kaya balikan niyo po yung pinag-aralan natin, especially yung pinag-aralan natin nung isang araw na knowing the love of God. At may binanggit po ako doon 5 affirmations na dapat araw-araw binabanggit natin sa ating buhay. At aangkinin natin yon bilang mga anak ng Diyos. Kasi po napakahalaga po na unawa natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At alam niyo po, yung takot kasi, may kaugnayan po yan sa parusa. Anong ibig sabihin nun? Lahat po ng tao na hindi pa nabuborn again, alam nilang hindi sila ayos sa Diyos. Kaya takot sila. So yung takot na yan, pupunuin sila sa bawat araw ng kanilang buhay. Yung takot sa kinabukasan, yung natatakot ka para sa iyong pamilya, sa iyong mga pangangailangan, sa iyong kalusugan, sa iyong trabaho o sa iyong negosyo. Minsan natatakot ka doon sa nangyayari sa mundong ito, yung mga world events, yung mga nangyayari sa ating ekonomiya, sa mga paglalaban-laban ng mga bansa, lahat yan laging magiging laman ng iyong puso, all your days will be filled with fear kung hindi mo alam ang pag-ibig ng Diyos. Dagdag pa dyan, fear paralyzes you. Hindi ka na nakakakilos. Kadalasan yung iniisip mo o yung kinatatakutan mo, hindi pa naman nangyayari. Kaya paalala sa atin yung sinasabi sa Job chapter 3 verse 25. Sabi ni Job, what I feared has come upon me, what I dreaded happened to me. Yung kinatatakutan ko nangyari tuloy sa akin. Alam niyo po, yan ang problema ng maraming tao. Matatakutin sila sa buhay. May kaugnayan yan sa parusa. Dahil alam nilang hindi pa sila ayos sa Diyos. Namumuhay sila sa kasalanan at yung kanilang buhay ay hindi pa nababago ng Panginoon. Pero tayo po na napatawad na sa ating mga kasalanan, tayo na binago na ng Panginoon at tinawag na niyang mga anak, mga bagong nilalang kay Kristo Jesus, dapat po mawala na sa atin yung takot. Mapalitan na po yan ng confidence.
At yung confidence na yan, makukuha lamang po natin yan sa pagkaunawa natin ng pag-ibig ng Diyos. Ano po kaya sabi sa verse 16, nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Kita niyo pong nagagawa ng revelation. Pagka meron kayong revelation ng pag-ibig ng Diyos sa inyong puso, aalisin nito yung takot sa inyong puso. Kaya napakahalaga po nung sinasabi sa Isaiah 54. Ano po, sabi rito sa verse 14, patatatagin ka ng katuwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop, at wala kang katatakutang anuman. Ibig sabihin, pagka matatag na yung relationship mo kay Lord, naunawaan mo na ikaw ay ginawang matuwid ng Diyos, ano po, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, wala kang dapat katakutan. Bakit? Ano ang basis mo? Ang basis natin yung sinasabi sa Isaiah 54 verse 10. Ito pong sinasabi, maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wagas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Yan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa iyo. So, ang basis natin dito mga kapatid ay yung pag-ibig ng Diyos. Kita po ninyo, malinaw po, naaalis yung takot sa puso natin. Wala tayong dapat katakutang anuman. Ano po, dahil established tayo sa pagkaunawa natin sa pag-ibig ng Diyos sa atin kay Kristo Jesus. Kaya alam niyo po, napakahalaga na sa mga panahong ito mag-rise up yung mga taong walang takot. Ano po? Kasi malinaw po sinasabi dyan love is made complete among us so that we will have confidence on the day of judgment. Yan po yung future. Yung darating, na ang mundong ito hahatulan ng Diyos, pero hindi na tayo kasama doon. At ang sabi doon, because in the world, we are like Him. Sa mundong ito, maging sa present, sabi dito, wala tayong dapat katakutan kasi we are like Him. Katulad po tayo ng Panginoong Hesus, wala siyang kinatatakutan. Hindi siya takot sa tao, sa mga demonyo, sa karamdaman, sa persecution. Matapang po niyang hinarap lahat ito. At ang sabi dito, we are like Him. Maging tayo nasa mundong ito, pwede nating maranasan na tayo po'y mamuhay ng walang takot. Kaya mga kapatid, kailangan ma-empower tayo ng pag-ibig ng Diyos. Para mapuno tayo ng kapuspusan ng Diyos. Sabi sa Ephesians chapter 3, verse 19. Kaya kailangan alam natin sa ating mga puso yung pagmamahal ng Diyos. Sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya doon sa verse 16, sabi rito, nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Anong ibig sabihin po nun? Kailangan po unawang-unawa natin sa ating puso na tayo'y mahal ng Diyos. Kaya balikan niyo po yung pinag-aralan natin itong linggo pong ito. At yung lahat ng pangangailangan natin, everything we need for life and godliness, covered na yan ng Diyos. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 3. At ang sabi diyan, according to our knowledge of Him who has called us by His own glory and goodness. Sa pagkaunawa natin ng Kanya pong kaluwalhatian at yung Kanyang kabutihan sa atin. At kailangan lumakad po tayo laging puno ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga puso. Kasi ang sabi po dito sa verse 16, whoever lives in love lives in God and God in Him. So, kapag lumalakad tayong puno ng pag-ibig ng Diyos, magmamanifest po yan sa ating buhay at wala tayong katatakutan. Ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.